Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Magandang hapon po sa inyo ulit mga kapatid, at narito na naman kami. Sabi nga sa ikalawang pagkakataon, ito yung pangalawang vlog namin sa Sentro Jesus Nazareno. So bago tayo gumanap o magsuri, tayo po muna ay mananalangin sa ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo. Tayo po ay manalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ama, mahabaging Ama, sa pangalan ng iyong bugtong na anak, kami po ay iyong gabayan sa aming gawain sa araw na ito. Ingatan mo po ang aming mga sambahayan at ilayo mo po kami sa ikapahamakan. Dinadalangin namin, Ama, ang mga kapatid namin dito sa katubutang ito, sa lalong-lalo na dito sa Pilipinas, na kaawaan ng Diyos ang kanilang mga kalusugan. Ika na sa mga nagdadanas ng mga sakit, yung coronavirus, naway dinadalangin namin magwakas na at mawala na ang coronavirus, masupil na ang virus na ito. Hinihiling namin yan, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Maraming pong salamat sa pakikinig sa aming pananalangin. Yun lang po, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At mga kapatid, tayo muli ay magsusuri ng isang pamilya. Dito naman sa aming pagsusuri ay humihingi kami ng pahintulot doon sa mga babanggitin namin pangalan. Sa dami-dami ng aming mga sinusuri, ito po ay hindi nila pinababanggit yung kanilang pangalan. No? Nananatiling lihim kung magpapasuri sila, nananatiling lihim yung kanilang mga pangalan. No? At kung meron man kami mga kasagutan, ay sa private message namin ito pinadadaan. No? Na hindi sa ganitong may nakatutok na camera. At yun mga kapatid, mag-umpisa na po tayo dito sa Pamilya Reyes. Ito po yung ating susuriin ngayon. Ayan mga kapatid, at habang nagsusuri ang ating kapatid na Brother Dan, ay tayo po ay makisamang manalangin para lalong kaluguran ng Diyos ang ating paggagamot na ito sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. At yung mga magpapasuri, private man o pwedeng i-camera, ay mag-PM lang po o mag-subscribe sa aming channel upang kami naman ay maraming matulungan. Kami po ay nagmi-mission din sa may mga karamdaman. Kung yun yung nagre-request ng pag-mission, kami po ay gumaganap. No? Gumaganap kami doon sa may mga karamdaman. Higit na yung may mga malalang kondisyon. Ito'y aming pinupuntahan. No? Marunong din po kami manghilo, marunong kami magmasahe, marunong kami mag-acupressure, at nagpapayo kami ng mga halamang gamot. At higit sa lahat, itong pagsusuri namin ay inaalam namin yung mga pangangailangan pisikal at espiritual. No? Dahil dito sa pagtatawas, nalalaman natin yung kanilang mga karamdaman at doon natin sila hahatulan. Halimbawa sa acupressure, ay kung ano yung organ na mahina, yun ang ating pipindutin para makaramdam naman ng ginhawa yung may mga karamdaman. Mga kapatid, subscribe lang, no? Tulungan nyo kami na maipromote ang channel na to. Ito naman hindi kami humihingi ng anumang kapalit, no? Kami naman gusto lang namin makatulong doon sa mga walang pera, walang mga kakayahan na magpagamot sa ospital, dahil sabi nga ngayong pandemya wala na nga tayong pera. Ato Jonasel.
Jonasel Ruth Tereyes. Wala na tayong pera eh. Ibabayad pa ba natin sa doktor kung meron naman makakatulong na hindi naman na magpapabayad at makakaginhawa naman kayo ng inyong mga katawan. No? Ito yung panalangin ko para marinig nyo kung anong panalangin ko para pagkalaban ng kahayagan. Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, mga bagay na nakikita at hindi nakita. Sa pangalan ni Jesucristo na taga-Nazaret na aming Panginoon, ako po yung nalangan at sumamo. Noy sa pamagitan ng aming pagsusuri, pagkalabuan na kagalingan at kahayagan ng mga karamdamang physical at spiritual na mga pangalan na aming sinusuri. At kung may mga espiritu nakasapi sa kanila na naging sanhi ng kanilang karamdamang physical, na nawala na nakakaras mga ito at nasa adilam na nagdurusa, hanggang mo Panginoon Diyos sila sa adilam na nagdurusa. Nawitang lawang po sila ng liwanag ng iyong kalangitan at ligirin mo nawa sila ng mga banal na alagad at panirig ang mga salita ng kapayapaan sila. Panginoon Diyos, ako po hindi nag-uutos o nangunguna sa inyong kapangyarihan na kalooban mo po ang sunod at tawag ang kalooban na kami ang masunod. Maraming salamat po sa inyong Ama. Pagkakalubong po ng kagalingan at kayagan ng mga karamdamang physical at spiritual na parangalan na aming mga sinusuri sa bisa ng mga tanda ng kababalagan at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo pinaglabos sa amin sa pangalan ni Jesucristo at Tagnasaret na aming Panginoon at pagligtas. Amen. Yun po mga kapatid, yung panalangin. Wala kaming binabanggit dito na anumang salitang hindi nauunawaan. Ito yung mga salitang pananalangin sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo upang magkakaroon ng kaganapan o sa kapangyarihan ng Diyos gumaling ang may mga karamdaman. Sabi nga sa 18:19 ng Mateo, 2 o 3 nagkakatipon, no? Naroon siya, nakikinig. Sama sa anak sa isang daan dito sa mga pagsasabi ng bangin na kailangan pinagod. Pangalan sa Kristo tayo natin makapantapat po sa Panginoon. Sumama ulit sa pamagitan ng Pagkakulit. Pagkalaban ng pag-alingan kayo. Maramdaman po sa Espiritu. Ang barupin, Gerald Reyes. Ang Espiritu ng kasabi sa kanya. Naging sa amin ang pagkakakulit. May nukang Diyos sa Panginoon. At sa mga susunod mga kapatid, yung vlog namin ay kami magmi-mission doon sa may mga karamdaman dahil marami nagre-request na kami dumako para magampanan yung mga taong hindi makapunta rito sa aming lugar. Dahil kami naandito kami sa kabundukan ng San Mateo. Sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat ay pinapanalangin namin sa Diyos sa mga taong may karamdaman. Sa mga makakapanood mga kapatid, maaari kayong mag-message. PM nyo lang ang inyong pangalan. Tiyak naman na magaganapan namin kayo. Mag-comment kayo sa Sentro Jesus Nazareno. At mababasa naman namin yan. Pwede namin kayong tawasin at malaman nyo yung inyong mga karamdaman at mapayuhan kayo kung ano yung mga dapat nyong gawin. At mga kapatid, tayo po ay magbabasa na doon sa ating mga sinuri. Kanina, una ay sinuri natin itong si Gabriel Reyes. No? Ito po yung mga taga Maynila. No? Pero ngayon daw nakatira sa Cavite. Ito po si Gabriel T. Reyes. Ang findings po ay siya po ay stress. No? Ibig sabihin, marami siyang iniisip na mga suliranin. No? Kaya mga problema ba na kanyang iniisip. No? Nadadamay ito yung kanyang, dahil sa kanyang pag-aalala, nadadamay yung kanyang sikmura. No? Meron siyang hindi matunaw na kinain sa kanyang bituka. Ang maipapayo namin dito, pag mag-isip ng mga alalahanin, pagkatiwala natin sa Diyos, no? Ang ating mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya naman yung tumutulong sa atin. Siya yung tumutulong sa atin sa lahat ng ating mga kailangan sa pang-araw-araw. No? Huwag nating alalahanin yung para sa bukas. No? Dahil hindi naman natin malalaman yung ilalabas ng araw ng bukas. Kailangan niya ay kumain ng mga mga
mga gulay para malinis yung kanyang bituka, no? At uminom ng maraming tubig. At sabi nga yung stress, no, pinipindot ito mga kapatid. Ito yung pinaka-mental, no? Kailangan imasahe ito ni Gabriel Tereyes, no? Kanang kamay, no? Itong may gilit, no? Kailangan niya ito imasahe. At yung sa sikmura niya, dumi sa sikmura mga kapatid, pwede itong pisil-pisilin sa loob ng 1 minuto. Pwede na yun, no? Hanggat maaari, 1 o 2 minuto. Ayan, para ma-release yung gas pain sa loob ng bituka. At ang pangalawa, itong si Gerald, no? Marvin Gerald Tereyes, no? Ito po ay may nakita ko ritong espiritu ng aso. Ibig sabihin, espiritu ng aso, makakasalubong siya ng taong matapang, no? Sabi nga, mag-iingat tayo doon sa mga taong matapang, no? Kailangan natin lagi tayo magpakumbaba at wag natin pinapatulan yung mga away sa atin. Ibig sabihin, merong akma ito na merong makakaalit. Dahil ito ay aso, pwede ka nitong kagatin, no? Kaya ingat, no? Para hindi tayo mapahamak. At ito namang Jonas Elrote Reyes, ito po ay may nakita tayo sa ulo na ito ay Sa pag-iisip. oo, iniisip, stress din, no? May mga iniisip na problema. Kinakailangan nito, kailangan dapat siyang laging mananalangin at pagpapasalamat sa ating Panginoon. O kung meron man siyang mga iniisip na mga bagay, pagkatiwala niya nga sa ating Panginoon. At ito po ay may lamig sa sikmura, no? Medyo hindi pa naman gaanong malaki, pero ito ay pinag-uumpisahan ng pagsakit ng ulo. Kaya ito ay may lamig na sa ulo dahil dun sa kanyang sikmura na naiipon yung kanyang lamig. Pwede siyang uminom ng tubig na hinaluan ng pinitpit ng bawang para matunaw yung lamig sa kanyang sikmura. At ang kasunod, mga kapatid, itong si Munina. Reyes. Maria Munina Tereyes, na ito po ay merong medyo matindi-tinding lamig sa sikmura, ano? Yung kanyang lamig sa sikmura ay medyo malaki-laki na, no? Kinakailangan yung pag-inom ng tubig na mainit na binabaran ng bawang para matunaw yung lamig niya sa sikmura. At yung sa kanyang mata na medyo malabo, mga kapatid, no? May katarata, meron siyang katarata sa mata. Kailangan nito, mga kapatid, ay para ito'y luminaw uli ang kanyang mga mata, ay iinom siya lagi ng tubig na pinatakan ng kalamansi, no? Bawat pag-inom niya ng tubig, pwede niyang patakan ng mga o kahit yung kalahating kalamansi, no? Ipipiga niya sa kanyang iinumin, no? Mga 4 na beses isang araw, 4 na kalahating kalamansi. At pagka naman lagi mo itong gagawin, ay lilinisin ito yung iyong atay, o kaya yung iyong pancreas, no? Pag nalinis na, manunumbalik yung linaw ng inyong mata. At laging kumain ng gulay para malinis. Iwasan yung mga matatabang pagkain, yung mga pinirito, yung mga mamantika, no? Iwasan natin magkakain na masyado matataba, no? Ugaliin natin na kumain ng mga gulay. Hanggat maaari yung mga gulay na press, no? Kung maaari, kung may tanim kayo sa inyong bakuran, magtanim kayo. Yun, wala pang wala pang formalin. Mga insecticide. Oo, yung ating mga nabibili sa palengke, 1 linggo nang naka-20, matigas pa. No, hindi nalalanta. Dahil sa dami ng inilalagay na
gamot na chemical, no? Hanggat maaari kung pwede tayo magtanim sa likod ng ating bahay, no? Yung ating mga malunggay, o pechay, no? Talbos ng kamote. O kung may saging, magtanim kayo ng saging, yung puso ng saging. Magtanim kayo ng kangkong. Kung wala kayong tubigan, pwede naman kayo maglagay na isang plangganang may tubig. Ilubog nyo yung kangkong doon, no? Tukusan ng tutubo yun. May pagkukunan na kayo ng gulay para sa araw-araw nyong ipangangailangan. Hindi naligtas yung mga gulay sa palengke ngayon. Okay. Sunod po, itong si Marco Nino Terreyes. Alam niyo mga kapatid, nakikita ko dito sa pamilyang ito yung sila yung mga stress, no? Ibig sabihin marami silang dinadala. Nag-iisip, may mga iniisip sila mga suliran yun. Dala-dala nila yung mga problema sa pang-araw-araw. Sa bagay, sino nga ba namang tao ngayon ang hindi namumroblema? Kami nga ng aking inaanak, 2 taon na kami walang trabaho. No, dahil ang aming hanap buhay ay pagtitinda. Sapatos. Pagtsatsyanggi ng mga sapatos, bawal yung tiyangge. Hindi kami makapagtinda, kaya pumunta na lang kami dito sa bundok. No, sa awa ng Diyos naman, nakakaraos naman. No? Sa pang-araw-araw naming kabubuhay, hindi naman kami nagugutom. Nakakita nyo naman ang aming mga pangangatawan. No? Hindi naman kami mga payat. Nakakain naman kami ng sapat. No? Nakakain kami rito ng mga tanim-tanim namin na walang halo namang kemikal. Sana sa awa ng Diyos matigil na yung virus na yan para mawala na yung mga stress ng tao. Manumbalik na sa dati ang ating buhay na nakakapaghanap buhay ng marangal at maayos. No? So, stress itong si Marco Nino, no? At wala naman ibang siyang karamdaman kundi yung kanyang iniisip na problema. At ito naman si Gabriel Angel Terreyes. Ito po ay may masamang espiritu sa tiyan. No? Malamang masama ang tiyan nito. Kinakailangan nito mag-diet, no, para mawala yung mga masasamang nakain niya sa loob ng tiyan. No. Maaari itong makapagpasakit ng kanyang ulo sa kanyang itong kanyang mga parts sa loob ng tiyan. No. Pwede naman itong mag-detox, no, pipigilan niya yung masyadong maraming kinakain. At papalitan niya iinom siya ng tubig na may konting asin. Pwede naman timplahin yun sa 1 litrong tubig at lalagyan ng kalahating kutsaritang crack salt. No, at yun ang kanyang iinumin. Pwede siya mag-fasting. No? Hanggat hindi pa siya nagugutom, pwedeng hindi siya kumain para malinis yung kanyang itiyan. No? Ito kasing pag bad spirit, ibig sabihin may karamdaman ka sa tiyan na hindi naaalis. So, masama ang karamdaman. Sama ang tiyan. Okay. So, alin pa ba? Sino pa ba? Yan lang yung huli. Ito naman, kamag-anak din naman to kasi ito'y kamag-anak din ng mga Reyes. Itong si Maria Susi Rotier Hobes. Ito po ay merong subaybay. Ibig sabihin ng subaybay, yung espiritong masama na laging nakasubaybay. Ito yung espiritong bumubulong sa tao na makaisip ng masama. Kailangan nito ay lumapit sa Diyos to, at mag-aral ng mga salita ng Diyos upang guminhawa o lumayo yung masamang espiritu na sumusubaybay sa kanya. Tandaan natin mga kapatid, pagka tayo lumalapit sa Diyos, lumalayo yung masasamang espiritu. Sabi nga rito sa Efeso 6:12, diba? Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga
ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ayun. So hindi ang kalaban natin mga kapatid, hindi pala mga tao. Ang kalaban natin yung mga espiritong nasa himpapawid, nasa taas, no? Mga hukbong espiritual na nagiging sanhi ng mga pag-aaway-away ng mga tao, pinag-aaway-away, no? Ito'y kampo ng diablo, ang namamahala dito ikang diablo. Ito'y kalaban ng Diyos. Ito yung kalaban natin, yung mga espiritual, mga hukbong espiritual. Kaya sino ang makakalaban dito? Kundi ang espiritu lang ng Diyos. Dahil siya ang makapangyarihan sa lahat. Yung gumawa ng langit at ng lupa. Yung Diyos Ama. Kaya tandaan natin mga kapatid, mas malaki yung nasa atin na espiritu kaysa dun sa espiritu ng sanlibutan. Amen. Sabi nga sa unang Juan 4:4. 4:4, mas malaki yung nasa atin na Diyos kaysa dun sa Diyos ng sanlibutan. Kaya hindi dapat tayo matakot o maligalig sa buhay. Yung Diyos ang ating katulong, no? Hindi tayo niya pababayaan, no? Hindi tayo niya iiwanan. Basta't lagi lamang tayong maging tapat sa Kanya. Yun lang mga kapatid. Meron ka ba bang ipapahayag? Okay na. Kami nag-aanyaya, mag-subscribe kayo para yung ibang mga video ay mapanood nyo, no? Kami dadako na sa pagmimisyon sa mga susunod na vlog. Pupuntahan namin yung mga karamdaman, may mga karamdaman na taalamin namin kung paano namin ito mapaglilingkuran. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Padre Jesús Nazareno.